Ina. Nagpa-breastfeed sa kanyang kilikili. Isang ina ang nakumbinsing mayroon siyang ikatlong nipple matapos maglabas ng breast milk ang bukol sa ilalim ng kanyang kanang kilikili. Ayon kay Lindsay White, sobra siyang nagulat nang pigain niya ang umbok sa ilalim ng kanyang kilikili, lumabas ang masaganang gatas mula rito. Si Lindsay, na nagsusulong ng isang mission, ang Empower Breastfeeding Moms Everywhere, sa kanyang The Little Milk Bar, ay wala umanong ideya na ang kanyang mga kilikili ay may kakayahang mag-lactate hanggang siya mismo ang makaranas nito. Ngayon, nagbabahagi siya ng mga kaalaman sa iba't ibang mga kababaihan patungkol sa female anatomy sa kanyang post sa TikTok. Ikinuwento niya sa kanyang post na habang nagpapasuso siya sa kanyang sanggol na babae, napansin niyang basang-basa ang kanyang buhok. Sa una, inakala niyang nagpapawis lang siya ng sobra pero nang itaas niya ang kanyang kilikili, nakita niya ang malaking umbok mula rito. At nang pigain niya ito, biglang lumabas ang tuloy-tuloy na gatas. Hindi ka panipaniwala, pero alam ninyo bang makapaglalabas kayo ng gatas hindi lang sa inyong mga dibdib, kundi maging sa inyong kilikili? Sa simula, inakala niyang mayroon siyang third nipple, pero kinumpirma umano ng doktor na hindi gayon kundi, isang milk line ang nasa ilalim ng kanyang kilikili. Ayon kay Dr. Doru Paul, MD, ang milk lines, kilala rin sa technical term na ventral epidermal ridges, ay nagsisimula sa mammary glands at nipples. Nagsisimulang ma-develop ang embryo ng mga dibdib sa ika-4 na linggo ng gestation period. Samantala, lumilitaw na ang milk line sa ika-6 na linggo. Ang linyang ito ay bumababa mula sa kilikili hanggang sa magkabilang bahagi ng mga singit. Habang nade-develop ang mga dibdib, ang mga linya ay nahihiwalay, kadalasan sa ika-9 na linggo ng fetal life ang paghihiwalay. Minsan nananatili ang linya at nagiging konektado sa extra breast tissue gayon din sa mga nipple. Samantala, isang 26-year-old Portuguese woman naman ang nagsimulang makaranas ng pananakit sa kanyang kilikili matapos magsilang ng sanggol. Nang suriin ng mga doktor, natuklasang mayroon siyang accessory breast tissue, kilala sa medical na tawag na polymastia. Nang pisilin nila ang palibot nito, lumabas ang puting likido na naunawaan nilang isa palang breast milk. Ipinagpapalagay nilang isa nga itong polymastia, isang kondisyon kung saan nade-develop ang extra breast tissue sa katawan. Paliwanag nila, sa postpartum period, nasasala ang gatas mula sa tissue, kung saan lumalaki at nagdudulot ng kirot at discomfort. Ipinaliwanag ng mga author na ang kondisyon ay benign at hindi mapaminsala. Ang mga pasyenteng may polymastia ay mahigpit na pinapayuhang magpasuri para sa breast cancer. Hindi naman nila binanggit sa kanilang report kung ang pasyente ay maaaring magpa-breastfeed o mag-pump ng milk mula sa accessory tissue. Gaano karaniwan ang accessory breasts? Tinatayang 2% hanggang 6% ng mga kababaihan ang apektado ng polymastia, ayon sa magkahiwalay na pag-aaral na nailathala noong 2012.